is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan, mga ka-treasure hunters sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga ka-TH in abroad na nanonood ngayon. Sana ay nasa magandang kalagayan ang lahat. Well, ang ating topic ngayon ay napakaganda ito. Ito ay Lecture 101. Dahil palagi natin nakikita itong triangle sign, itong narito sa mga bato. Ano bang ibig sabihin ng triangle? Well, ang triangle ay maraming kahulugan yan. Depende sa nagbaon kung paano nila ginamit na code. Kaya ang tanging makapag-decode ng mga ibinaon ay ang nagbaon eh. Tayong hindi mga nagbaon ay ang ating pag-decode niyan ay nakabase lamang sa mga nakuha o nakalagay sa mga libro. Pero yung nagbaon talaga niyan ang nakakaalam kung anong kahulugan ng kanyang triangle na ginawa. Kaya karamihan ng triangle ay kapag may triangle, lalo na kapag may dot sa gitna, ay treasure below or treasure under. Sa pagkakataon na ito ay kakaibang triangle ito. Malaki, wala siyang dot. Pero kung napansin nyo, merong mga puno na equal ang distansya sa kanya. Karamihan nito ay naka-triangle to eh. Nakaganyan yan, no? Triangulation. Kung tingnan natin sa itaas, nakaganon yan, no? Naka-triangle ang posisyon nila. So ito yung bato na may triangle sign at ito yung mga kahoy. Ayan. So kaya makikita nyo sa mga nandyan sa internet, kapag i-search nyo ang meaning of triangle, ang sasabihin niya ay treasure in one of the rock or treasure in one of the tree, in one of the old tree. Pero tatlo yan palagi. Isa doon ay bato, dalawa ang kahoy. So pwede ring tatlong bato lahat. Treasure in the big rock under the big boulder na kagaya nito. So pwedeng i-replace nila ito ng bato, ang kahoy. Kung walang old tree sa palibot, ay maglagay na lang sila diyan ng mga bato na hindi mabubuhat ng tao. So triangulation pa rin siya ang forma. Naka-triangle pa rin. Ayan, no? Nagaganyan. So ngayon, ito ay yung pagkakamali natin sa paggamit natin sa locator. Kasi wala tayong alam kung anong itsura sa ilalim ng lupa eh. Ngayon, itong dalawang nakabaon na treasure under the tree, totoo naman talaga na mayroong treasure under the tree kagaya nito. Pero alam nyo ba kung saan idinaan ito ng Hapon? Bakit hindi nabuwal itong kahoy? Bakit hindi nabuwal ang dalawang kahoy? Dahil dito sila nagukay mismo sa triangle sign. So ito yung kanilang treasure shop. Hinukay nila yan. Hinukay. Pagdating nila sa bedrock, so sa bedrock, stop na sila dito. And then, nagdrifting sila left and right. At 3 meters lang yan. Take note, 3 meters galing sa shaft ay nandiyan na yung mga maliliit na bunker or treasure vault. Ayan. So left and right yan. Paano ba pagdating nyo sa ilalim ng shaft nyo? Halimbawa dito bumaba na kayo. Paano nyo malaman ang direksyon na puntahan nyo? Well, 4 ang tisdig nyo dyan. Kasi lahat ng direksyon ng compass, yun ang susundin. North, south, east and west. So ibig sabihin, drifting kayo ng east papunta dito, drifting din kayo ng north, at dalawa doon ay matatagpuan nyo. Paano nyo ba malaman na dalawa ang ibinaon? Dahil mayroong dalawang old tree na kasing layo, magkapareho ang layo galing sa bato na ito, which is yan ang central marker, yan ang central shaft. Yan ang reference. Kaya nilagay nila yan dyan kasi nandyan ang shaft. So hukay.
Ngayon, paano tayo nagkamali? Bakit paghukay natin dito ay diretso pa rin tayo pero hindi natin natamaan? Kasi nandito lang sa kaliwat kanan ang item at 3 meters ang layo niyan. Nagkamali tayo sa itaas dahil nang gumamit tayo ng locator, so ito tayo ngayon. Kulayan natin ng green ang tao. So ito tayo. May hawak tayo na locator. So siyempre ang ating locator ay umiikot dito. Bakit umiikot? Nandito lang yung ginto sa kaliwat kanan eh. Kasi itong dalawang treasure bolt dito ay nag-emit yan. Nag-emit siya ng aura. Naglabas siya ng aura. So yan. Yan yung aura niya. So kung dito kayo pupunta sa may kahoy, ay iikot din ang inyong locator kapag dito kayo. Ngayon naguluhan kayo. Kasi tatlong direksyon na yung umiikot sa bato, sa kahoy, at sa isa pang kahoy. Ngayon dahil ang marker ay narito, yung bato na central marker at reference marker. So ito ang inuna natin, di ba? Ito yung inuna nyo dahil nandito ngayong marka. So tama naman. Tama naman yan. Ang problema lang, hindi nyo alam kung saan kayo titigil. Diretso lang kayo, yun pala, ay nasa 7 meters deep lang pala. Pagdating sa 7 meters deep ay mag-drifting na kayo left and right. It's either north or south yan, or it's either west and east. So ganun lang yun, i-cross lang yung pagdating nyo sa ilalim, malaman nyo kung yan na yung change direction o yan na yung drifting na lalim dahil lalagpas na kayo sa charcoal. So mayroong charcoal yan dito eh. Kulayan natin na. Before nyo matamaan yung yung tinatawag na concrete seal. So meron mo ng layer of charcoal dito. So saan ba yan matagpuan yung layer of charcoal? Well, matagpuan yan sa 3 meters to 4 meters. Ang charcoal ay makapal yan eh. Hindi yung charcoal na isang dangkal lang. Ang charcoal ay half meter or even 1 meter yan ang kapal. So half meter or 1 meter. At diretso yan, diretso nakabanig yan. Nakabanig. So ano bang purpose ng charcoal? Para pahinain ang mga detection. So ayan, charcoal yan. So kung nakita nyo ang charcoal, ibig sabihin yan, go down deeper. So tama, punta kayo dito, deeper. Ngayon pagdating nyo dito ay nakita nyo ang concrete seal or concrete flooring. Meron kayong natagpuang concrete flooring na malapad, binutas nyo. So binutas nyo yan. And then hukay kayo pero wala na kayong matagpuan. Wala na kayong masalubong na sign dahil mali na ang tinutumbok nyo. Dahil ang totoo, pagkatapos nitong mabutas nyo mabutas nyo ang concrete seal, itong konkrito, ay pupunta na kayo sa left and right or north and south or west and east. Depende yan. Kasi apat talaga yan na test dig na pa-drifting. So paano ba malaman na stop na kayo kapag tumagos na kayo sa concrete seal at natamaan nyo ng bedrock? So pagdating sa bedrock, stop na yan kasi stopper ng bedrock. At saka mag-drifting, hanapin yung parang malambot, yan ay backfill. So sa apat na direksyon na dapat i-cross nyo pag test dig, sa dingding ng inyong shaft ay hanapin nyo yung malambot na parang backfill. Yun ang sundan. At naka-opposite yan, naka-mirror, left and right yan, or north and south. So pagdating sa yun lang ang palaging tandaan, kapag lumagpas na kayo sa charcoal dito, after 2 meters ay yan na yung concrete seal. And then pagbutasin nyo ang concrete seal, hukay kayo at pagdating nyo sa bedrock, stop na kayo doon.
Kasi yan ang nagsasabi ang bedrock na ito na yung end. This is the end of the tunnel, and then mag-drifting na kayo left and right. So ito na yung mga treasure vault, mga katiyat. So yung nahukay nyo na na mga lupa, dapat talaga yun ilabas dito sa ibabaw. Kasi kapag, halimbawa, meron silang nilagay na water trap dyan, kapag natamaan nyo, ay yung mga lupa na hindi nyo iniahon, ayun din yung lupa na babagsak sa inyo. At pagdating nyo sa malalim na, paglagpas nyo sa charcoal, ay gumamit talaga ng casing. Ano bang mga casing? Of course, mga marine plywood. Yung iba ay tabla lamang, mga kukulamber na siguraduhin lang na matitigas na mga klaseng kukulamber. And then, sa drifting, ganun din. Kailangan ng magandang pagkagawa ng reinforcement ng timber. Kasi yan ay drifting na yan, horizontal na siya. So, meron ng bigat ang lupa galing sa ibabaw. So, mapanganib na yan, mga katiyats. Kaya, kapag drifting na sa ilalim, ano bang safe na lalim? Mag-drifting tayo. 13 to 14 meters, yan na yung mga drifting ng hapon na lalim. Kasi pagdating sa 13 to 14, medyo matitigas na ang lupa doon. Hindi pwedeng mag-drifting sa sa 4 meters pa, 5 meters mag-drifting ka na. Hindi yan. Pwede guguho ang lupa dyan. At hindi ang ginawa ng hapon. Nang maghukay ang hapon, alam nila kung gaano kalalim ang lupa na matigas at stable na, dahil meron silang mga engineer na tinatawag na engineering brigade ng hapon na marunong sa mina. So sa nakita ko sa mga mapa, bago sila mag-horizontal, ang vertical shaft nila galing dito sa ibabaw ay 14 meters talaga. So galing dito, lakihan natin galing dito sa ibabaw, ito'y 14 meters. Bago sila mag-drift to left or right para makuha itong para mailagay nila yan dyan. So tama kayo na ang inyong entrance ay dito sa central shaft, which is nandyan ang reference marker. Nandyan ang central marker na triangle na nilagay sa malaking bato. At merong dalawang old tree sa opposite direction. So naka-triangle ang posisyon nila. So ibig sabihin yan ay merong nakabaon na dalawang item. At under the old tree, lahat yan, mga kababayan. Ngayon kung hukayin nyo yan under the tree, ay matitigas ang lupa dyan dahil walang backfill dyan. Original yan, ganun din sa kabila. Pero kapag dito kayo dumaan under the big rock na may triangle, ay malambot na lang siya dahil nga backfill na yan. Dahil yan talaga ang kanilang ito talaga ang kanilang central shaft. At pagdating nila sa bedrock dito, ay nag-drift na sila horizontal papuntang north-south or west and east. So klaro ba mga kababayan? Dalawang sign lang ang nagpahiwatig dito na mayroong ginto na ibinaon. Itong charcoal, ito malapad yan. And then after 2 meters ay mayroon ng concrete flooring na malapad din. So kapag nakita nyo yan, malapit na kayo dyan. At dahil sa dalawang kahoy, ay dalawang item ang nakabaon under the tree. Ngayon kung isang kahoy lang ang nandyan at mayroong triangle na marker sa malaking bato, isa lang ang nakabaon. Dito lang under the old tree. Pero wag dumaan sa kahoy kasi wala yan. Hindi yan madadaanan kasi matigas ang lupa dyan at malalim yan. So ang ating estimate nito ay 14 to 15 meters ito na pagkabaon. Dahil sa 14 meters matibay na ang lupa. So pwede na rin tumama na tayo sa bedrock sa 14 meters. Alright, yan lang mga ka-TH ang
napakahalagang lecture natin ngayon. Ngayon ko lang ito naisip na gawa ng ilustrasyon kasi ang hirap mahirap i-illustrate kasi dalawa siyang mahirap yung paggawa ng picture. Okay, ako magpapasalamat sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking event followers. Maraming salamat. Sana ay swertihin tayong lahat sa taon na ito. Hanggang sa muli, paalam.